Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going back to the basics and we're cooking gisadong munggo. Kami po kasi kapag nagigisa ng munggo, hindi po kami gumagamit ng pork at saka ng chicharon. Ang inilalagay namin ay tinapa. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating gisadong munggo ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 1½ cups ng munggo or mung beans. We also need tinapa or smoked fish. Ang pinakamagandang gamitin para dito actually ay yung tinapang galunggong, but since wala ako noon, ito na lang ang ating gagamitin. 1 tablespoon ng finely minced garlic, 1 big tomato, chopped. This is about ½ cup ng chopped onions. Kailangan din natin ng bitter melon leaves or yung tinatawag natin na dahon ng ampalaya. So dito po ang nabibili na dahon ng ampalaya ay hindi fresh kundi yung frozen na nakalagay sa mga packets na ganito. 1 to 2 pieces ng Knorr chicken cubes, patis or salt to taste, a little bit of canola or vegetable oil for sautéing, and of course, water para sa sabaw ng ating ginisang munggo. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So what I have here is a pot na may lamang tubig. So ang una natin gagawin bale is pakukuluan muna natin at palalambutin yung ating munggo. Hihintayin muna natin bale na lumambot itong ating munggo bago natin ito igisa. Balikan natin. What I have here is a bowl at nilagyan ko ito ng kaunting tubig. So dito naman ibababad natin yung ating tinapa o yung ating smoked fish para madali natin itong ma-flake. And then ibababad lang natin ito for about 30 minutes hanggang sa ito ay lumambot. So babalikan natin ito. Our munggo has been boiling for about 30 minutes na. So kung makikita ninyo, putok-putok na ito at malambot na. So at this point po pwede na nating patayin yung apoy at ready na itong ating munggo para igisa. Ito naman ngayon yung ating tinapa na binabad natin sa water. So ito ay medyo malambot na at pwede na natin i-flake. So, tatanggalin lang natin yung ulo at saka yung balat ng ating tinapa. And then, kukunin lang natin yung laman nitong ating tinapa at i-discard natin yung may tinik na part. So, gagawin lang natin yan hanggang ma-flake natin yung lahat ng pieces ng ating tinapa. Ito na ngayon yung ating na-flake na tinapa. Actually, kukonti siya. I would use more kung meron pa, but this is all I have. So, we have to make do with what we have. Ngayon yung pinagbabara natin na water, wag din natin siyang itapon at magagamit din natin ito na pansabaw doon sa ating munggo. So what I have here is a pan na medyo malalim at dito ay maglalagay tayo ng kaunting cooking oil. And then once mainit na yung ating cooking oil, ilalagay na natin yung ating garlic. And then isusutay lang natin yung ating garlic hanggang maging fragrant. And then once fragrant na yung ating garlic, ilalagay na natin yung onions, pati na rin yung ating tomatoes. Then, igigisa natin to hanggang malanta yung ating tomatoes at maging transparent yung ating onions. And then, kapag malambot na yung ating onions and tomatoes, i-add na natin yung ating tinapa flakes. Pati na rin yung ating Knorr chicken cubes. Then, medyo igigisa natin ito ulit ng konti. And then, after sautéing this for about a minute, i-add na natin yung ating pinakuluan at pinalambot na munggo. Sasama na rin natin yung pinagbabara natin doon sa ating tinapa. And then, hahaluin lang natin ito at hihintayin natin na kumulo. So, babalikan natin. Once kumulo na itong ating munggo, isisiso na natin ito with patis. So, kayo na ang bahalang mag-adjust dun sa lasa ng inyong ginisang munggo. So, gusto ko na medyo i-reduce yung sabaw ng ating munggo, so hahayaan lang natin ito kumulo muna. Balikan natin. Yung last na i-add natin dito, bago natin patayin yung apoy, ay yung ating dahon ng ampalaya o yung bitter melon leaves. So, isasama lang natin. And then, hahaluin natin para maghiwa-hiwalay since frozen itong ginamit ko. And then, hahayaan lang natin ito na mag-simmer for about a minute. Balikan natin. And then, after allowing this to simmer for about a minute, pwede na nating patayin yung apoy. And then, kung gusto ninyo na lagyan ito ng dinurog na chicharon, pwede rin na lagyan ninyo. Kaya lang kami kasi talagang hindi naglalagay noon.
So our munggo is ready. And this is how we're going to serve our gisadong munggo with tinapa. So ang masarap na kasama nito ay rice and anything na fried or inihaw. Siguro po karamihan sa inyo kapag nagluluto ng munggo, ang inyong isinasahog ay either pork, shrimp, at hinahaluan ninyo ng chicharon. Sana po the next time na magluto kayo nito, ang inyo namang isahog ay itong ating tinapa at nang makita nyo naman kung ano yung difference sa lasa. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay i-try nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.